nung ibanghelyo natin ng nakaraang linggo, yung kay Martha at kay Maria. No? Kung yung maalala, anong sabi ni Jesus? Pinili ni Maria ang higit na mabuti. Bakit? Kasi kinausap niya si Jesus. So, panalangin. Tatlong bagay. Una, yung panayang sa Ebanghelyo natin, turuan mo kaming manalangin. Ano? Bahagi ko, turuan mo kaming manalangin. Well, hindi sapagkat hindi tayo marunong manalangin. Ano? Kasi mula pa ng bata ay tinuturuan na tayo ng panalangin. Pero sana ay tayo ay may yumago sa ating panalangin. At higit sa lahat, ay makita natin na yung panalangin ay alin, pakipag-usap sa Diyos. Hindi lang yung alin, ako lang ang nag-uusap sa Diyos. Ako lang ang nagsasalita sa Diyos. Kaya ang tawag natin ay pakipag-usap. Nakikinig din tayo sa Diyos. Kaya yung sabi ni Jesus kay Maria, kay Martha, tungkol kay Maria, pinili ni Maria ang higit na mabuti. Yun yung Ebanghelyo natin ng nakaraang linggo. Pero ngayon, ay mas malawak. Kasi sabi niya, turuan mo kaming manalangin. Ang banggit nito, katulad ng mga alagad ni Juan Bautista. Kasi naiingit lang ba yung mga alagad ni Jesus doon sa mga alagad ni Juan Bautista? Kasi tinulungan silang manalangin. Pero bahagi rin na kung saan ay makita natin na rin nainis na lumalim sa pagkaunawa ang mga alagad tungkol sa tinatawag natin pakipag-ugnayan natin sa Diyos. At yun ang huwag natin kalimutan. Hindi lang yung ano bang sinabi ko sa Diyos. Nagsimba tayo ngayon. May sinabi kayo sa Diyos. Siguro din naman, pag uwi ninyo, sana rin makita niyo, anong sinabi sa akin ng Diyos? May sinabi ba sa akin ng Diyos? Pwede rin naman wala. Pero bahagi ko, kasi pwede rin naman kasi yung panalangin ay simple ay yung kasama ang Diyos. Maaari yung sabi lang sa iyo ng Diyos, isamahan mo ako sa pagninilay. Pero most of the time, huwag namin kalimutan natin, may sasabihin sa atin ng Diyos. Kapag wala nang sinabi sa atin ng Diyos, napakalalim na ng uri ng ating panalangin. Yun na yung tinatawag mo iba natin, kung tawagin natin mga mystical saints. Simply being with God. Pero bahagi mo yun. Ano yung sinasabi ng Diyos? Well, sa ating mga panalangin, maraming sinasabi ang Diyos. Dito sa ama namin, marami nang sinasabi ng Diyos. Kahit na anong panalangin, ang Ginoong Maria, papuri, sumasampalataya. Bahagi mo riyan. Mahaba o maiksi. Pero sigurado may sasabihin sa atin ng Diyos. Maaaring sabi mo, pwede lang sabihin ng Diyos natin, samahan mo lang ako. Na magnilay sa salita na ipinamanig ngayon sa araw na ito. Pero yun ang huwag natin kalimutan. Na ito ay pagipag-usap sa Diyos. Pagipag-usap sa Diyos. Kaya babalik din tayo mamaya doon sa unang pagbasa. Nakita natin na sa Ebanghelyo, sa unang pagbasa ay nagbabargain
binabagay ng Diyos. Pwede mo bang 50 lang? No? Pwede mo bang hanggang umabot ng 10 lang? Ang mga pwedeng sumunod sa kalooban ng Diyos para hindi magunaw ang Sodoma at ang Gomora. No? Pero yun, no? Pangalawa, ay yung persistent, pagsusumikap, no? Ang ginamit sa ibang area, yung pamimilit, no? Hindi yung sapagkat pilit lang, no? Ngunit yung persistence, yung walang tigil na pagpapahayag, katulad ng ipinamanig natin yung isang kaibigan na humihingi ng 3 tinapay para sa kanyang bisita sa gitna ng gabi na natutulog na yung kanyang kaibigan. Kinakailangan din natin ng pagkilos. Kinakailangan din natin ng may ginagawa tayo. Hindi pwede na, Panginoon, sana manalo ko ng loto. Tumataya ka ba? Hindi ko sinabi na magtaya kayo sa loto, ha? Pero ibig sabihin, paano mananalo ng loto, hindi ka naman tuwataya. Ibig sabihin, tataya ka. Pero sabi nga natin, kumari, iwasan natin yung sugal. No? So, kaya kapag kayo nanalo ng loto na hindi kayo tumataya, scam yan. No? Paano kayo mananalo ng loto? Hindi naman kayo tumataya. No? May pagkilos kasi. No? Kaya kapag kayo ay may mga nananalo, ang usul niyan, no? Yung mga kayo marunong ng email, lalagyan ka ng email, no? Ganito, maraming may pera na kukunin. No? Hindi kaya sa text. Paano naman ako mananalo dyan? Hindi naman ako tumataya dyan. Scam. No? Kasi yung akala mo, darating lang sa yung panalangin, nakaupo ka lang diyan. Ano? Hindi nga pwede sabihin na, ibinibigay sa akin ng Diyos, hindi ko naman hinihingi. Bahagi ko, swerte mo na, no? Kapag yun ang nangyari. Pero, pag sinabi natin na talagang ito'y galing sa panalangin, pagkakataon, no? Na gumagawa tayo ng pagkilos, maaaring nagdobena tayo, no? Maaaring nag-aayuno tayo, nagsusumikap tayo, no? Yung mga debosyon natin, o kung tawagin natin ay yung mga panaga natin, maliwanag yun, natin. This one really comes from prayer. Galing talaga ito sa panalangin. No? Kasi maliwanag natin kung batok tayo at tayo pinagbuksan. No? Humingi tayo at tayo ay binigyan. Naghanap tayo at tayo ay nakatagpo. No? Kasi kapag hindi mo naman hiningi, lumarap sa'yo, ay baka sabihin lang it is by chance. No? By chance lang yan. No? Bahagi yun. No? Maliban na lamang kung yun ay kasama doon sa panalangin mo. Kasi kung minsan naman, hindi nadasal natin, halimbawa, no? Hindi nadasal natin na sana ay ako ay magkaroon ako ng sasakyan para hindi na ako nahihirapan sa pagpunta sa trabaho. Hindi ka naman binigyan ng sasakyan. No? Nagkaroon lang kayo ng alin. Nagkaroon lang kayo ng yung kumpanya ninyo ang nagkaroon ng sasakyan na para sumundo at mag-arib sa inyo. No? Natupad pa yung hinihingi mo. Natupad. Hindi nga lang sa iyo sariling sasakyan. No? Pero, no? Yung hinihingi mo na hindi ka na mahirapan pagtrabaho mo kasi may service na yung kumpanya.
ay di natupad din. Ano? Kasi naniningi mo na huwag kang mahirapan sa iyong paghahanap buhay gawa ng mayroon ka lang sinasakyan. No? Pero yun ang huwag natin kalimutan. No? Yung maging pagpupumilit natin doon talaga sa hiningi natin. At maliwanag ko kasi doon sa hiningi natin, doon din ma-purify. No? Kung ano talaga yung talagang kailangan natin. No? Pangatlo, ay alin, yung kagandahan loob ng Diyos. No? Graciousness of God. Bakit? Kasi, anong sabi ni Jesus? Hindi ka lang bibigyan. Pati yung Espiritu Santo, no? Ibibigay sa iyo ng Diyos. Hindi, bakit? Hindi ko nga lang yumaman ako. Ba't hindi binibigay ng Diyos? Ay, yung mga Espiritu Santo, pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos, Kung hihingin mo lang, bakit hindi ibinibigay yung hinihingi ko? Ay, bahagi ko na siguro makita ko natin na baka hindi yun talaga para sa atin. Ano? Yung pagkakataon na kung saan ay pinagkakaloob ng Diyos. Kaya ano sabi nito? Hindi ibibigay ng Diyos ang alakdan kapag humihingi ka ng itlog. Bakit pag-aanong tulad ng alakdan ng kanyang itlog? Kasi yung alakdan, no? Kapag yan ay nagpulupot, akala mo itlog. No? May mga bagay na kumisan hindi natin namamalayan na hinihingi natin. Ikapapahanga pala natin. No? Kaya, yun ang huwag natin kalimutan. No? Na hindi pagkakain ng Diyos ang mga bagay na kumpusin, ikabubunin natin. Kasi nga, kaya ibigay ng Diyos yung Espiritu Santo. Ay, kuminsan mo yung mga hiningi natin ni Ellen. Mga, kung tawagin mo natin ay mga maliliit na bagay lamang, lumilipas, nawawala. Ano? Nakikita ko natin. At pagkakataon na kung saan ay makita ko natin na doon kasi sa unang pagbasa sa lumang tumura. Biro mo yun, no? Hiningi lang ng Diyos ngayon 10 mabubuting tao. No? Iniligtas niya ang buong bayan ng Sodoma at Gomora. 2 bayan. 10 lamang ay walang makita. Ano ba yung kasalanan ng Sodoma at Gomora? Ano? Hindi lang po sex. Ano? Kasi sabi nga ko minsan, we glamorize sex bilang kasalanan. Hindi lang po yun. Isa yun. Ano? Ano pa? Ay violence. Ano? Kasi ito yung mga panahon na kung saan yung itong lugar na ito sa Sodoma at Gomora, ito yung mga kung tawagin natin ay mga violente. Kapag nakipaglaban, kung tawagin natin ay talagang ubusan ng lahi. Pinapatay lahat ng mga lalaki. Walang itinitira. O bago magpatayin din, pahihirapan. Pahihirapan. Bago patayin. Yung tinatawag natin ngayong torture. Anong panahon na yun? Ibang klase ng torture. Walang human rights noon. Kahit na ngayon, may human rights. Maraming lumalabag sa human rights. Lalo lang ng panahon na yun, violente. Ano ba? Corruption. Bahagi yun. At huwag natin kalimutan, ngayon, itong panahon na baha,
sumisigaw. Nasaan na yung pondo para sa flood control. Bahagi yun. Kasama yun. Magkapuntusin itong mga ito yan. Kasama na rin yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan lahat ng yan ay kasi level yan. Kasalanan pa rin yan. Hindi yung isa ay higit na mahalaga kayo sa iba. Hindi. Kaya, yun, anong sabi ng Panginoon? Magkaroon lang ng sampo. Ganun kaganda yung loob ng Diyos para iligtas ang bayan ng Sodoma at Gomorrah. At tayo lahat, gusto ng Diyos na maligtas tayo. Tayo mawala sa panikala ng kapahamakan. Kaya ngayon kinakailangan hingin lang natin ang Espiritu Santo. Kailangan, sabi ko nga, kumisan nakakalungkot sapagkat may mga pagkakataon na sa iba tayo humihingi. Kumisan ang nagagamit natin ng solusyon na yan. Nakita mo yun, solusyon na yan. So, problema nila yan. Droga. Illegal gambling. Hindi kaya ay scam. Pero, yun, mali ang pinupuntahan natin. Hindi sa Jesus. Kaya na, yung ipinahayag sa Ebanghelyo, turuan mo kami ng alam. Matulog tayo dito. Dito tayo humingi kay Jesus. Sapagkat ang dulot niya ay kaligtasan at malayo tayo sa anumang uri